So, hello mga Kulishop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, may nabili na naman tayo galing sa Lazada. Alright, so binili natin to guys sa Jofeb Print sa halagang 157 pesos. Ayan. So binili natin to guys para magmukhang fresh yung look ng ating sasakyan. Pero disclaimer lang guys, kung bibili nyo to or gagawa kayo ng ganito is make sure lang na do it on your own risk. Unang-una, pangalawa, hindi to pwedeng gamitin para makapangdaya, makapangloko, na para mapagmukhang sobrang fresh ng sasakyan ninyo na ibebenta, lalong-lalo na sa mga buy and sell, ano. Ayan. Pero kung personal use nyo, wala namang problema, no? Kasi syempre lahat naman tayo gusto na parang fresh yung look ng sasakyan natin at parang restored na siya, no? Yung parang kumbaga bagong-bago pa rin yung pakiramdam natin pag nakikita natin yung sasakyan. Ayan. May mga issue kasi na nakita ko dun sa FB na merong naglagay ng ganito para magmukhang fresh yung sasakyan, pero yun naman pala tampered. Kailangan yung igagawa nyo ng ganito is yung sarili nyo rin, no? Para lang ma-restore yung part na yon ng sasakyan natin. So mamaya ipapakita ko kung ano yung part na yon na sinasabi ko. Yan, naisipan ko lang tong bilhin kasi nga, alam nyo naman tayo, pagdating sa sasakyan, gusto natin yung parang bagong-bago pa rin siyang tingnan, no? Parang kumbaga hindi naluluma yung itsura niya. Yan, so siguro yung iba may idea na kung ano to. Pero sa mga wala, again, do it on your own risk or put it on your car on your own risk. Tapos, isa pa nga, kung magtatanong kung bawal to, sa tingin ko naman, hindi naman siya ganon kabawal kung ang ilalagay nyo sa sasakyan ninyo is yung parang tulad nung dati. Ano? So, pero yun nga, kung gagamitin nyo siya sa pandaraya, panloloko, yun doon tayo magkakaroon ng problema. Okay, so ipapakita ko na guys kung ano itong sinasabi ko na to. Sa disclaimer na yon, iwas bash lang tayo, ano? So kanya-kanya tayo ng opinion pagdating sa ating sasakyan. Mapapansin nyo guys dun sa ating part dito, ano, wala na siyang conduction sticker. Ayun. So yun yung conduction sticker to. So para mapagmukha natin yung sasakyan natin nga na fresh as in. Ayan, dito wala na rin siya. Ayan. Umorder tayo ng conduction sticker. So again, yung conduction sticker na ginamit natin is yung same pa rin nung sa ating original. So yun nga, syempre yung iba nagfe-fade, yung iba natatanggal. So marami naman nagbebenta ng ganun, ano, basta yung original na number yung gagamitin natin. So para lang magmukha siyang restored or malinaw yung pagkaka-conduction sticker natin. Although hindi na naman mahalaga yung conduction sticker kasi meron na tayong plate number. So yung conduction sticker naman kasi ginagamit lang yan kung yung inyong sasakyan ay kalalabas lang at wala pang plate number. So yun yung pagkakakilanlan ng sasakyan niyo. So yung conduction sticker na gagamitin natin dito is yung kulay white kasi doon sa model nito 2011 kulay white siya. From 2012 up yung kulay yellow na, tapos yung older version is yung parang kulay orange or kulay red. Alright, so papakita ko sa inyo yung sticker na aking nakuha, na order. So eto, ang gagawin nyo din is i-message nyo si seller dun sa inyong conduction sticker, tapos sila na yung magpiprint. So hindi ko alam kung tatagal tong sticker na to, kung okay ba siya, kasi yung iba gumagamit ng 3M sticker para sa ganito. Yan. Tapos ayun, may free pa siyang sticker na dalawa. So halos katulad din naman siya nung conduction sticker na ginagamit. Yun. So kung bawal to guys, comment lang kayo kung sa tingin nyo bawal to. Huwag nyong gayahin, no? Ayan. So yung nakikita ko kasi yung iba, may 3M na nakalagay dito. Ito wala. So glossy naman siya. Tapos hindi ko alam kung siya ay waterproof. Sabi waterproof daw. Meron naman sa comment na tumagal din naman daw. Pero yung iba na 3M talagang matagal. Okay, so yung paglalagay nito guys, doon natin siya ilalagay sa sulok. At tapos doon naman sa likod, dito sa left part na siya nakalagay. Ayan. So gaya na nasabi ko kanina, maglalagay lang tayo nito dahil gusto natin na parang kumbaga siya, no, parang iba kasi yung may conduction sticker pa, parang bago, pang bago yung inyong sasakyan, no.
Yan, hindi siya naluluman tingnan. So dito na sa part na to natin ilalagay. So make sure lang na paglalagyan natin is malinis and free from oil para kumapit yung sticker natin ng maayos. Tapos yung linya niya, yung pagkakadikit, bahala na kayo sa inyong didikitan. So yung size niya is same lang nung mga conduction stickers, no? Yun lang, same siya. Tapos yung kulay ganun din, pero yung quality hindi ko alam kung same pa rin, no? Gusto lang nating i-store. Tapos sisend kayo ng dating conduction sticker ninyo kung magpapagawa kayo ng ganito dun sa mga seller. Maraming gumagawa nito, guys, na sticker. Ito nasa 157 pesos nga lang. 2 pieces na siya sa harap at sa likod. Yan. So sa pagdidikit, yung iba naglalagay ng mga parang sabon-sabon muna, no, para mai-move nila yung sticker sa paglalagay nila, para if ever na magkamali, pwede pa silang mag-usod. Ayan. Yun yung technique. So ayan guys, nagdidikit na natin yung isa, no. So ang ginawa ko dito is nilagyan ko ng tape sa dalawang gilid. Tapos inangat ko yung nasa taas. Tinuklap ko yung pinaka padding niya sa sticker, tapos inilapat ko yung ibabaw. Tapos tinanggal ko yung tape, inangat ko yung likod, tsaka ako lang tinanggal yung nasa likod niya. So ang ginawa kong guide is itong nasa taas. No, meron siyang parang border na black. So doon ko siya ginaid para tuwid yung pagkakalagay natin ng sticker. So doon naman tayo sa likod. So ayan, ganyan naman yung sticker natin sa likod, ano, ayan. So para tuloy lalong pumuhog o pumresh yung ating sasakyan, no. So guys, again, maglalagay lang kayo nito, lalong-lalo na kung gusto niyo lang i-restore yung inyong sticker, ano. Re-restore lang, meaning hindi kayo mag-iiba ng number. Restore lang siya, restore. Kumbaga, na-fade out na yung sticker ninyo, gusto niyo na parang mukhang bago pa rin. And then, sa mga magtatanong nga, syempre yung conduction sticker natin, hindi na nga siya importante kung meron na tayong plate na. Tinatanggal na yan pagka may plate number na sila, yung conduction sticker, kasi pumapangit yung parang papel kasi siya na nagfe-fade. So pumapangit lang yung windshield natin pag merong ganyan. So ako personally, gusto ko kasi na parang yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, pa-restore siya. Parang mukhang bago lang din yung ating sasakyan. Pero wag natin siyang gagamitin again kung manloloko kayo na bago yung conduction sticker ninyo, fresh yung sasakyan ninyo, lolokohin nyo, ibebenta nyo sa sasakyan, manloloko kayo. Wag ganon. So dapat i-declare ninyo kung yung conduction sticker na yan is restored or original version. So sa palagay naman natin, kung tayo naman ay marunong sa sasakyan, pag yung ating sasakyan ay matagal na talaga yung model at makikita nyo naman sa postura ng sasakyan ninyo, hindi na siya ganoon ka fresh dapat ang conduction sticker niya, no? Siyempre kung inaaraw-araw niyo yung paggamit niyan, talaga magfe-fade at magfe-fade yan. Yung iba nga nabubura na, natatanggal na ng kusa. Yan. So for me nga lang, yun nga, gusto ko lang siyang i-restore talaga. Alright, so siguro piminabag na naman ako kapakipinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!